Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bago po ang lahat, ang ating panalangin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. At nais ko pong magpasalamat sa Jeddah Midwest Dawa Association dahil po kahapon lamang po ay nakapag-perform kami ng Umrah. Ayan. At kabilang po sa ating mga nakasama ay sila Brother Samir, si Brother Ryan, si Saad, Brother Abdullah, Karim, Jamil, Jibril, Muhammad, Omar at saka si Brother Ismail. Ayan. At nawa ay naging talagang katanggap-tanggap ang ating ginawang pagsamba na ito, inshallah. At ngayon po, ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa ng Al-Quran Al-Karim sa madali nitong pagkaunawa sa wikang Tagalog po. At nasa chapter 6 na po tayo. Ito po yung kabanata Surat Al-An'am. Ito ang sa sinasabi na ito po yung ang mga tinatawag na mga hayop. Ayan, kabanata Al-An'am, ang mga hayop. So iti-turn na po natin yung ating camera para po makapag-umpisa na po tayo, inshallah. Bismillah. Ayan, so kitang-kita naman po, no? So try natin, ayan, para talagang readable po siya, inshallah. So bismillah. Kabanata Al-An'am, ang mga hayop. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain at ganap na mapagmahal. Ang lahat ng papuri ay nararapat lamang sa Allah na siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang nilalaman nito. At siya rin ang gumawa ng kadiliman at liwanag sa pamamagitan ng pagpapalit ng gabi at araw. Ayan. At ito ang katibayan. Ayan. At ito ang katibayan ng dakilang Allah, at siya lamang ang karapat-dapat na sambahin, na hindi maaring ituon ng sinuman ang pagsamba sa iba kundi sa kanya lamang. At kahit na ganito na kalinaw ang lahat, ay nagagawa pa rin ng mga walang pananampalataya na ipantay ang iba sa Allah at sumamba sa iba bukod sa Kanya. Siya rin ang lumikha sa inyo, ama na si Adan o si Adam, alikabok, at kayo naman ay nagmula sa kanyang lahi, at pagkatapos ay itinakda niya ang haba o tagal ng inyong buhay sa daigdig, at itinakda rin niya ang katapusan nito. Ayan. So in-adjust lang po natin. Ayan. At ang araw ng muling pagkabuhay na walang sinuman ang nakakaalam nito bukod sa kanya, nakataas-taasan. Ayan. Subalit pagkatapos ng lahat ng ito, ayan, sa verse 3 na po tayo, at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya lamang ang tunay na sinasamba sa mga kalangitan at kalupaan. At kabilang sa mga palatandaan ng kanyang pagiging ila o Diyos na sinasamba ay batid niya ang lahat ng inyong mga inililihim at mga inihahayag, at batid niya ang lahat ng inyong mga ginagawa, mabuti man ito o masama. At dahil sa ganitong kadahilanan, siya lamang ang bukod-tangi na ilah na karapat-dapat sambahin. Dumating sa kanila na mga walang pananampalataya na naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, ang tinatawag na mga musrikun, ang malinaw na mga katibayan at mga palatandaan hinggil sa kaisahan ng Allah
at ang pagpapatunay ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa anuman na kanyang din. Subalit pagkatapos netong dumating sa kanila ay tinanggihan nila ito at hindi nila ito pinaniwalaan. Katiyakan sila na mga walang pananampalataya ay tinanggihan ang katotohanan na dinala para sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nilait nila ang mga tagapagpahayag nito dahil sa hindi nila tunay na nakikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na dinala para sa kanila ni Propeta Muhammad at nilait nila ang mga tagapagpahayag nito at walang pag-aalinlangan ipamumuka sa kanila ang ginawa nilang pag-aalipusta na yaon pala ang katotohanan na kanilang nilalait-lait at ipinakita rin ng Allah ang kasinungalingan ng mga nagsinungaling at sila ay tutumbasan para rito. Hindi ba batid ng mga yaong tumatanggi sa kaisahan ng Allah at sa kanyang karapatan bilang ilah o Diyos na sinasamba at pinasisulungan ang kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ano ang naganap sa pagkawasak sa mga nauna sa kanila na mga sambayanan dahil sa di paniniwala ng mga ito na kung saan ay pinagkalooban namin sila ng kapangyarihan na hindi namin ipinagkaloob sa inyo na mga walang pananampalataya at binayaan namin sila sa pamamagitan ng ulan at pag-agos ng mga ilog sa ilalim ng kanilang mga tahanan. Subalit hindi pa rin sila naniwala at pinasinungalingan pa rin nila ang mga sugo na kung kaya winasak namin sila dahil sa kanilang mga kasalanan. At tumikha kami pagkatapos nila ng panibagong mga sambayanan na siyang humalili sa kanila upang itaguyod ang buhay sa daigdig. At kahit na magpahayag pa kami sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng aklat na mula sa kalangitan na nakasulat sa mga pahina upang mapanghawakan nila ay sasabihin pa rin nila katiyakan ang anumang daladala mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang malinaw na sihir o salamangka. Mula pa rin sa Banal na Quran, chapter 6, verse 8. At sinabi nila na mga walang pananampalataya, bakit hindi magpadala ang Allah kay Muhammad ng anghel mula sa kalangitan upang mapatunayan na ang anumang daladala nila ay katibayan ng kanyang pagiging propeta. At kahit na magpadala pa kami ng anghel mula sa kalangitan bilang tugon sa kanilang kahilingan ay magaganap pa rin ang pagkawasak nila na pagkatapos nito ay hindi na sila pagbibigyan humingi ng kapatawaran dahil sa naunang kaalaman ng Allah na sila ay hindi maaaring maniwala. At kahit na gawin pa namin anghel ang sugo na ipapadala sa kanila dahil sa hindi nila pagiging kontento kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gagawin pa rin namin ang anghel na yaon na isang anyong tao upang makayanan nila ang pakikinig sa kanya at pakikipag-usap dahil sa wala silang kakayahan na makita ang anghel sa pinakatunay nitong kaanyuan at dumating sa kanila ang anghel na kamukha ng tao ay pagdududahan pa rin nila ito na katulad ng ginawa nila pagdududa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala pa rin sa Banal na Quran, chapter 6, verse 10. At dahil na magpadala ng anghel bilang pangiinsulto kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinaliwanag ng Allah sa kanya, tinutukoy kay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pangiinsulto sa mga sugo ay isang bagay na hindi bagong pangyayari sapagkat ito ay ginawa rin ng mga walang pananampalataya noon sa kanilang mga propeta.
sinakluban sila ng kaparusahan na walang sino man ang nakaligtas sa kanila dahil sa kanilang pangaalipusta at pagpapasinungaling. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maglakbay kayo sa ibabaw ng kalupaan at pagmasdan ninyo kung paano winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hindi naniwala sa pamamagitan ng paghamak at pagkawasak sa kanila. Na kung kaya ingatan ninyo na huwag mangyari sa inyo ang mga nangyari sa kanila. Mula pa sa Banal na Quran, chapter 6, verse 12, sabihin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanila na mga naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, ang mga musikhin, sino ba ang nagmamayari ng mga kalangitan, kalupaan, at ng mga nasa loob nito? Sabihin mo, ito ay nagpagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala na katulad ng pagkakabatid ninyo at pag-amin ninyo na kung kaya sambahin lamang ninyo siya ng bukod tangi at nag-iisa. Itinakda ng Allah sa kanyang sarili ang pagkaawa na kung kaya hindi niya minamadali ang pagpaparusa sa kanyang mga alipin. Walang pag-aalinlangan, titipunin niya kayo sa araw ng muling pagkabuhay na roon ay katiyakan na magaganap ang pagkukwenta, paghukom at pagbabayad. Yung mga naglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah ay winasak nila ang kanilang mga sarili dahil hindi nila sinamba ang Allah sa kanyang kaisahan at hindi sila naniwala sa kanyang mga pangako na tulad ng Al-Jannah, ito yung hardin na sinaling paraiso, at mga babala na tulad ng kaparusahan sa naglalagablab na impyernong apoy, at hindi rin sila naniwala sa pagiging propeta ni Propetang Muhammad. Sumakaya nawa ang dalangin ng kapayapaan mula sa Allah. At bukod tanging pagmamayari lamang ng Allah ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan, nakatigil man ito o gumagalaw, lihim man ito o lantad. Lahat sila ay mga alipin niya at kanyang nilikha at nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at pangangalaga. At siya ay As-Sami, ibig sabihin ang ganap na nakakarinig sa mga sinasabi ng kanyang mga alipin, na Al-Alim, ang ganap na nakakaalam sa kanilang mga ikinikilos at sa kanilang mga kalooban. Mula pa rin sa Banal na Quran, chapter 6, verse 14, sabihin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga yaong naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, kukuha pa ba ako ng iba bukod sa Allah bilang tagapangalaga at tagapagtaguyod, samantalang siya ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at sa anumang mga nasa loob nito, at siya rin ang nagkakaloob ng kabuhayan sa sinuman na kanyang nilikha, at walang sinuman ang nagkakaloob nito bukod sa kanya. Sabihin mo, O Muhammad, katiyakan, inutusan ako na ako ang maging kauna-unahang magpasailalim at sumunod sa kanya bilang Muslim na sumasamba sa kanya ng tunay mula sa sambayanang ito, at pinagbawalan niya ako na maging kabilang sa mga musrikun. Ito yung mga walang mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah. Sabihin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanila na sumasamba sa iba bukod sa Allah, katiyakan, ako ay natatakot na kapag nilabag ko ang aking Rab, tagapaglikha, ito yung si Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ko sinunod ang kanyang kagustuhan at sumamba ako sa iba bukod sa kanya, ay ipapataw niya sa akin ang kanyang matinding kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay. At sino man ang iligtas ng Allah mula sa matinding kaparusahan ay tiyak na
kinawaan niya at ang pagkakalayo niya mula roon ang siyang tunay na tagumpay at kaligtasan mula sa masidhing kaparusahan. Mula pa rin sa Banal na Quran, chapter 6, verse 17, kapag sinanhi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw o tao ay masaktan na tulad ng kahirapan at sakit, walang sino man ang makapagbibigay ng lunas nito maliban sa kanya. At kapag sinanhi naman niya ang kabutihan na katulad ng yaman at kalusugan, ay wala ring sino man ang maaaring makapigil sa kanyang kagandahang loob at maaaring humadlang sa kanyang pinagpasyahan dahil siya ang Qadir. Ibig sabihin, ganap na makapangyarihan sa lahat ng bagay. At ang Allah, siya ay Al-Qahir. Ibig sabihin, ang tagapagpuwersa sa kanyang mga alipin, kusang nagpapasailalim sa kanya ang lahat sa kanyang kapangyarihan, kadakilaan at kataas-taasan, at nagpapakumbaba sa kanya ang lahat ng kanyang mga nilikha, maging ang mga mapagmataas sa ayaw at sa gusto nila. Siya ay Al-Hakim, ibig sabihin ang ganap na maalam sa lahat na inilalagay niya ang lahat sa dapat nitong paglagyan ayon sa kanyang karunungan, na siya ay Al-Kabir. Ganap ang kanyang kagalingan na nababatid at nakikita niya ang lahat at walang anuman ang naililihim sa kanya. Paliwanag, sino man ang nagtataglay ng ganitong katangian ay hindi karapat-dapat na tambalan ng kahit na sino man. Ang aya o talatang ito ay patunay ng kanyang pagiging kataas-taasan na wala nang tataas pa kaysa sa kanya, na siya ay nasa ibabaw ng lahat ng kanyang mga nilikha, na angkop na angkop sa kanyang kadakilaan at kamaharlikahan. Sabihin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanila nagtatambal sa pagsamba sa Allah na mga musrikun, sino ba ang pinakadakilang testigo na magpapatunay na ako ay totoo sa aking sinasabi sa inyo na ako ay sugo ng Allah? Sabihin mo, ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanila ang Allah ay siyang testigo sa pagitan ko at sa inyo, na siya ang nakakaalam kung ano ang dinala ko sa inyo at kung ano ang itutugon ninyo sa akin. At inihayag ng Allah sa akin ang dakilang Quran na ito upang sa pamamagitan nito ay mabalaan ko kayo hinggil sa kanyang kaparusahan na magaganap sa inyo, at binabalaan ko rin sa pamamagitan nito ang sinuman sambayanan na maabot nito, at katiyakan na kayo ay maaamin sa na bukod sa Allah ay mayroong. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan, ako ay hindi tetestigo sa anumang inamin ninyo, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bukod tangi na nag-iisang ila o Diyos na sinasamba na walang katambal, at katiyakan na ako ay walang pananagutan sa anumang itinambal ninyo sa iba sa Allah. Mula pa rin sa Banal na Quran, chapter 6, verse 20. Ang mga yaong pinagkalooban namin ng Taura at Injil ay kilala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang mga katangian na nabanggit sa kanilang kasulatan, na katulad ng pagkakakilala nila sa kanilang mga sariling anak, na kung gaano nila kakilala ang kanilang mga anak na wala silang pag-aalinlangan, ay ganoon din nila kinikilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa ito ay ganap na nakasaad sa kanilang kasulatan. Magkagayon pa man, ang sinunod pa rin nila ay ang kanilang sariling pagdanasa, na kung kaya naging talunan ang kanilang mga sarili noong hindi nila pinaniwalaan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang anuman na kanyang dinala.
At wala nang hihigit pang pinakamasama kaysa sa isa na nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allah o pag-aangkin na ang Allah ay may mga kahanay at katambal sa kanyang pagiging bukod tangi na sinasamba, o di kaya ay pag-aangkin na siya ay mayroong anak at may asawa, o di kaya ay pinasinungalingan ang mga katibayan at mga palatandaan na nagpapatunay sa kanyang mga sugo. Katiyakan hindi magtatagumpay ang mga masama, ang mga zalimun na nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allah, na hindi nila makakamtan ang anuman na kanyang hahangarin dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Tuloy-tuloy po tayo at mag-ingat sila na mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga musrikun na hindi naniniwala sa mga talata o palatandaan ng Allah sa araw ng titipunin namin sila, at pagkatapos ay sasabihin namin sa kanila, nasaan ang inyong mga sinasamba na inaangkin ninyo na sila ay mga katambal sa Allah upang sila ay mamagitan para sa inyo. Pagkatapos ay wala silang may sasagot kapag sila ay tinanong na hinggil sa kanilang mga inihanay at itinambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, bagkos ay itatanggi nila ang mga sinamba nila at susumpa sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang Rab na tagapaglikha, na kailanman ay hindi sila nagtambal ng iba sa pagsamba sa kanya. Pagmasdan mo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano sila nagsinungaling laban sa kanilang mga sarili, na sila ay kabilang sa kabilang buhay ay itatanggi ang ginawa nilang pagtatambal sa Allah, at maglalaho ang kanilang mga sinasamba na inaasahan nila na ito ay pamamagitan sa kanila. Mayroon sa kanila na mga musrikun o musrikin na pinakita nila sa iyo, Muhammad, ang dakilang Quran, subalit hindi ito tumatalab nilang mga puso kanilang pagsunod sa kanilang pagnanasa, na kung kaya nilagay namin ng takip ang kanilang mga puso upang hindi nila maintindihan ang Quran, at sinanhi namin na ito ay makarinig ang kanilang mga tainga, kahit na makita nila ang maraming talata o palatandaan na nagpapatunay sa iyo, ay hindi pa rin nila ito paniniwalaan hanggang sa umabot sa punto na sila ay pupunta sa iyo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang makipagtalo pagkatapos nilang mapatunayan ang mga palatandaang nagpapatunay sa iyo, at sasabihin ng mga tumanggi sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mga kwento lamang na mula sa mga naunang tao na walang katotohanan. At sila na mga musrikun ay pipigilan nila ang mga tao na sumunod sa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at makinig sa kanya, at sila rin mismo ay ilalayo nila ang kanilang mga sarili sa kanyang gayong sa ginagawa nilang pagpipigil o paghaharang sa daan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala sila pinipinsala o winawasak, hindi ang kanilang at ito na sa verse 27, at kung makikita mo lamang, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga musrikin sa araw ng muling pagkabuhay, ay makikita ka ng kagimbal-gimbal na pangyayari, at ito ay kapag ikinulong na sila sa impyerno, at makikita ang mga nasa loob nito na sa impyerno, at makikita ang mga nasa loob nito na nakakadena at napaka pamatok sa liig, na nakikita ng kanilang mga sarili, mata, at kagimbal-gimbal na mga pangyayari,
at saka pa lamang nila sasabihin kung may babalik lamang kami sa buhay sa daigdig upang mapaniwalaan namin ang mga talata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang masunod namin ang mapabilang kami sa mga mananampalataya. At kung makikita mo lamang ang Muhammad SAW ang mga musyrikin sa araw ng muling pagkabuhay, ay makikita ka ng kagimbal-gimbal na pangyayari, at ito ang kapag ikinulong na sila sa impyerno, at makikita ang mga nasa loob nito na nakakadena at nakapamatok sa liig, na nakikita ng kanilang mga sarili mata ang kagimbal-gimbal na mga pangyayari, at sa kapa lamang nila sasabihin kung may babalik lamang kami sa buhay sa daigdig upang mapaniwalaan namin ang mga talata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang masunod namin. Ayan. So sa verse 28, subalit ang totohanan ay hindi ang yaong nilang inaangkin, bagkus sa kabilang buhay ay lilitaw sa kanila ang anuman na alam nila na nasa kanilang mga sarili, na ang anumang dinala ng mga sugo sa daigdig ay katotohanan, kahit pa ang pinapalitaw nila sa kanilang mga tagasunod ay salungat hinggil dito. At kahit na pagbigyan pa sila at pabalikin sa daigdig, ay manunumbalik pa rin sila sa kanilang pagmamatigas at paglabag at pagsisinungaling, na sila ay sinungaling sa kanilang mga sinasabi na kung pababalikin lamang kami sa daigdig ay hindi namin pinasinungalingan ang mga talata ng Rab. At ayun, yung musrikun na hindi naniniwala sa araw ng muling pagkabuhay, walang totoong buhay kundi ang buhay lamang na ito sa daigdig, at tayo ay hindi na bubuhayin pang maguli pagkatapos nating mamatay. Ito na po sa verse 30. At kung makikita mo lamang ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga hindi naniwala sa araw ng muling pagkabuhay, kapag sila ay tumindi na sila ay hinarangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na para sa kanya paghukom sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay, katiyakan na makikita mo ang napakasama nitong kalagayan kapag sasabihin na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kataas-taasan. Hindi ba ito ang katotohanan, na ang ibig sabihin hindi ang araw ng muling pagkabuhay na ito ay iyong tinanggihan? Ayan. So wait lang po. So ang binasa po natin ay mula sa Banal na Quran chapter 6, at natapos po tayo dito sa verse 30. Ayan. So basahin po muna natin ulit. At kung makikita mo lamang ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga hindi naniwala sa araw ng muling pagkabuhay, kapag sila ay tumindig at nasa harapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanyang paghukom sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay, katiyakan na makikita mo ang napakasama nilang kalagayan kapag sasabihin na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kataas-taasan. Hindi ba ito ang katotohanan, na ang ibig sabihin hindi ba ang araw ng muling pagkabuhay ito ay inyong tinanggihan sa daigdig ay isang katotohanan? Sasabihin nila, oo nga po, o aming Rab, na ito ang katotohanan. Sasabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa gayong lasapin ninyo ang kaparusahan dahil sa inyong pagtanggi, na ang ibig sabihin ang kaparusahan na hindi ninyo pinaniwalaan sa daigdig
dahil sa inyong pagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan, at ayan po. Ayan, at natapos po tayo sa ating pagbabasa sa chapter 6 ng Banal na Quran. Ayan, so verse 1, nag-umpisa tayo at natapos tayo sa verse 30. Ayan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayan, maraming salamat po.